So mga sangkay, meron po tayo ngayon breaking news. Naku, delikado po ang sitwasyon ngayon ni VP Sara. May nag-file na po kasi ng ikalawang impeachment complaint laban po sa kanya. Tingnan po natin. Ay nako po, patuloy ang paggulong ng magulong politika sa Pilipinas, mga sangkay. At ito na nga po, ang ating Vice Presidente ay nanganganib. Nako, pag-usapan po natin ito. Bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay malapit na makarating sa 2 million subscribers. Kaya naman, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito na nga, mga sangkay, bardagulan na naman po ito. No, kasi may nag-file na po ng ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Medyo nagtaka lang ako kasi akala ko sa may bandang February 6 po ata yung pagtatapos, mga sangkay, or pwede makapag-filing ng ikalawang impeachment. Pero parang napaaga eh. So, alamin po natin dito kasi ito yung report. Ayan. Ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte isinampa sa Kamara ngayong araw. Ayan po, mga sangkay, yung mga magkakasama si Akbayan Party List, Representative Cardenia, Sindanya pala. Sindanya at mamamayang Liberal Party Representative De Lima ang endorsers ng ikalawang impeachment complaint laban po kay VP Sara. So ito yon. May nakalagay po, Sara panagutin. And ito po yung kanilang pagdating, mga sangkay. So ayan, mga sangkay. Yan mismo yung kanilang daladalang reklamo laban kay VP Sara. Alam niyo sa Pilipinas kasi, magulo po talaga yung politika eh. No? Pero ewan ko, mga sangkay, kung mag-build up to kasi may Madriaga ngayon eh. Ang sabi, yun daw po yung pinakamabigat na, kumbaga, yayari kay VP Sara, si Madriaga. So, mga sangkay, kung halimbawa matanggal si VP Sara, sino yung papalit? Kasi pag umusad to, marami na pong mabubuksan dyan eh. Kaya posible rin po talagang matalo dito si VP Sara. Kahit sabihin po natin na may mga taga-suporta po siya doon sa Senado. Kung sakali kasi na totoo yung mga accusations against the Vice President, then delikado po siya dito. Walang magagawa po yung mga senador na kampi sa kanya. Thank you na. Pasok na. Ayan. Tulak na po. Okay, so ayan, mga sangkay, yung kanilang pagdating. Ito naman, ito yung sumisigaw sila dito. Lahat ng sangkot. Impeach Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Okay. Ang gugulo ng politika sa Pilipinas. Ngayon, ito mga sangkay yung interview sa kanila kung ano nga ba yung impeachment complaint na yan. Gaano nga ba kabigat? Kasi
pwede sila mag-impeach. Pero pwedeng ampaw yung impeachment. So, mababasura lamang po. Gaya ng kay PBBM, mga sangkay, na sa sobrang ampaw ng impeachment complaint, possible na mabasura. Ngayon nga po mga sangkay, dinidinig na po no, yung impeachment complaint laban po kay Pangulong Marcos. At malalaman din po natin yan, mga sangkay, soon, kung ano po ang desisyon ng Kamara. Natin yung 17, labing pitong matatapang na mga citizen complainants. Ganito din po yung nangyari. Noong unang impeachment complaint that we filed almost 2 years ago, yung mga kababayan tayo na naging matapang, manindigan para panagutin ang mga nangaabuso sa kapangyarihan at nagdakaw sa kabanang bayan. Kanina po on the way here, may mga nagsasabi, recycle daw po yung complaint. Gusto natin i-address yan. Hindi ito recycled complaint kasi hanggang ngayon, hindi pa sumasagot ng personal si VP Sara Duterte sa mga kaso ng katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at pagnanakaw sa kabanang bayan. Actually, mga sangkay, totoo din yun, no? Na ang ating Vice President, every time na pinapatawag po siya, umiiwas po talaga siya. Kahit yung NBI, di ba? Inano siya eh. Pinatawag siya ng NBI dahil po sa pagbabanta kay Pangulong Marcos at sa pamilya niya. Pero wala din po si VP Sara. Hindi din po talaga siya pumunta. So marami po mga hearing ang hindi po niya sinisiputan. Pero dito, mga sangkay, kung halimbawa, magtuloy-tuloy itong impeachment complaint, no choice dito si VP Sara, kundi dumalo. Kasi kung mag-trial na, lahat ng sasabihin sa kanya, kailangan niya pong sundin yun. Hanggang ngayon, yung original complaint na final natin, hindi pa siya nagkaroon ng day in court. So ito ay isang mahalagang proseso na pinanghahawakan talaga ng mga kababayan natin para panagutin ang mga nang-abuso sa kapangyarihan. Kung akala ni VP Sara Duterte ay lusot na siya dahil doon sa teknikalidad sa naging desisyon ng Supreme Court, narito ngayon ang 17 matatapang natin mga kababayan, kumakatawan sa milyong-milyong Pilipino na nanawagan ng pananagutan sa mga nang-abuso sa kapangyarihan. Kaya po ang ating panawagan sa ating mga kababayan, subaybayan po natin ang proseso ito. Huwag natin payagang makalusot ang mga nagnanakaw sa kabanang bayan at magtago sa mga teknikalidad. Sino kaya talaga yung hindi magnanakaw sa kanila, no? Kayo ba mga sangkay, meron pa kayong pinaniniwalaan na may mga kagaya po nila na hindi magnanakaw? Ay, nako po mga sangkay. So, ito na nga. Ito, naghain na po ng ikalawang impeachment complaint itong Tindig Pilipinas. Ayan po mga sangkay. Sila po ay kung tawagin Tindig Pilipinas laban kay Sara Duterte. So, ngayon, ano na mangyayari? Matatanggal na ba si VP Sara? Delikado ba yung sitwasyon ngayon ni VP Sara? Ako, for me, mga sangkay, masasabi kong as of now, medyo delikado. Kasi pag lumabas yung sinasabing bagman nila VP Sara na si Madriaga at kung totoo po yung mga sinasabi niya at may mga ebidensya, malaking dagok yun sa mga Duterte. So, ewan ko, mga sangkay, anong kahantungan yan? Mukhang, kung totoo ha, well, ano po ang inyong opinion? Ito na nga, pangalawang impeachment complaint na po ito kasi yung nauna, binasura po ng Korte Suprema eh. Ito ngayon, mga sangkay, yung naunang impeachment complaint, binasura hindi dahil may grounds o di kaya hindi dahil pangit yung o kaya mahina ang impeachment complaint. Binasura po yun dahil may hindi po nasunod na proseso di umano. So, kaya dito, nag-iingat na po sila na kailangan nilang masunod yung proseso para wala na daw pong magawa ang Korte Suprema. Okay? So, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.